Si Architect Armando Eustaquio po ang chairman ng Committee on Accessibility ng United Architects of the Philippines, ang ating pitong partner matagal na sa public service. Architect, good morning po sir. Good morning, Kuya Ted. Morning. Kamusta kayo sa UAP? Busy po. Busy, Kuya Ted. Mabuti naman at dapat ang pagiging busy din yun nga no, sa atin ding adhikain na makapaglingkod sa bayan. Ano ang pangkalahatang take dito ng UAP sa isyong ito diyan sa PhilAm station ng EDSA Busway? Well, kagaya po ni Kuya from Life Haven kanina, appreciated po yung efforts na in-exert po ng MMDA. I can comment sa sa mga technical findings. Yun nga po ang yung pong recommended slope ho na yung pong mandatory gradient para sa compliance sa BP 344 is 1:12 or 4.8 degrees. Pero nung nagsukat po ako gamit ang isang inclinometer, lumalabas po 14 degrees. Ang gradient niya po is 1:4. Medyo malayo po siya dun sa maximum gradient na nire-require po ng batas pambansa bilang 344. Tama naman po yung kanyang lapad. Nagkulang po siya do sa gabay, do sa handrail dahil wala po siyang gabay na nasa 90 centimeters high saka 70 centimeters high para conveniente po para sa isang gumagamit ng wheelchair. And ang general comment po, nakita ko po yung limitation talaga sa site. Ang general comment ko po, i-quote ko po the late Executive Director po ng National Council on Disability Affairs, si Ma'am Geraldine Ruiz. Ang sabi niya po, anything interpreted wrongly, there is no such thing as partial compliance because anything interpreted wrongly in terms of BP 344 we only make life more difficult for persons with disabilities. So doon sa parting yun, medyo, yun nga po, sinabi na nga po ni Kuya Jun kanina. Tapos, meron din po kasing kasabihan ng sector of persons with disabilities, nothing about us without us, dahil sila po ang higit nakakaalam, kagaya nga na rin po nasabi ni Kuya Jun kanina. And sana po, kung meron na po silang experts, sana nag-consult po sana sila ng more experts. Kasi sabi na nga po ni Kuya Jun, matagal na po yung batas, pero nagkukulang pa rin po tayo sa full implementation po ng batas. Yun po, Kuya Ted. Opo. Pakiulit nga yung quote na yun kasi sabi ni Chairman kanina, may partial naman na compliance dito. At pakiulit nga po sir para ho namin matandaan ito at tumatak sa aming isipan. Sige po. Again po, i-quote ko po the late Executive Director po ng National Council on Disability Affairs, si Ma'am Geraldine Ruiz. Ang sabi niya po, there is no such thing as partial compliance because anything interpreted wrongly with regards to BP 344 will only make life more difficult for persons with disabilities. Amen. Yung sinasabi na turn around, at tama nga naman, kung naka-wheelchair ka, hindi ka makakapihit dito sa rampang ito sa kitid niya. And kasi pag merong aberya doon sa harapan at ikaw lang mag-isa dito, kahit na ito'y sabihin na nating compliant yung slope niya, hindi ka rin makakabalik, di ba? Kung walang turnaround space. Meron po siyang landing doon sa pagbaba ng elevator. Tapos may bago po doon sa pagitan po ng rampang papuntang southbound, yung southbound ramp, tapos yung pong northbound ramp. Pero sabi nga po ni Kuya Jun, medyo makitid po siya. Ang tama pong lalim nung landing para makamaneuver po siya is dapat 1.5 meters po. Opo. Anyway, yung pong landing na nilagay, medyo nagkulang po siya sa 1.5 meters. Oo, yun nga well, ang ikinakatwiran po naman ng MMDA, pati itong kanilang nagtatanggol na kanila pong dyan sa kanilang engineering na pakikinabangan daw naman ito kahit na ng mga senior, mga buntis, etc. Kayo mismo, ikaw, ilang taong ka na ba, architect? Secret po sana sasabihin ko, pero 58 po. 58 na po ako. 58, oo. Anong basa mo, anong tingin mo noong ikaw nagpunta doon, yung steepness nito? Unang-una ko pong napansin, tuyo po yung rampa ng unang ang hakbang ko po. Pero siguro dahil hindi ko po napaghandaan yung tarik niya,
yung unang hakbang ko po, medyo nadulas din po ako ng konti. Kasi checkered plate po yung ginamit niya. Um, yung pong, ah, sabi nga po ni Kuya Jun kanina, baka lalong maging mas madulas po siya pagbasa po siya, although covered naman po siya, so maigi po na covered siya. Pero kung siguro mas matanda, mas may edad po sa akin ang gagamit, baka mahirapan din umakyat kasi ako po 58 po ako, nag-exercise naman po ako ng konti, pero yung paakyat may effort po talaga. Mag-effort po talaga. Hindi ko po posible po na ang mga older persons mag-exert po ng mas malaking effort para makaakyat po ng rampa. Plus the fact na yung pababa, sana po kung maganda pong may alalay sila, maganda po yung initiative ni MMDA na magpo-provide po sila ng mga assistance. Pero yun nga po, yung intent po talaga ng Batas Pambansa Bilang 344 is bigyan ng independent mobility po ang mga may kapansanan para empower po sila. Appreciated po nila yung assistance, again, appreciated po nila yung efforts ng MMDA para gawing accessible yung elevator. Pero mas ma-appreciate po nila kung mabigyan po sila ng independent mobility. Opo. Sir Architect, kasi wala pa diyang consideration yung moist. Di ba? Opo. Kasi kapag Opo, Kuya Ted. sabihin na natin na walang direktang hanggi ng ulan, kapag naulan o kaya tirik ang araw umulan, yung moist doon sa sahig, right? And kapag maraming tao, the moisture mismo nililika ng mga tao. Ito naman given na, di ba? Hindi mo na kinakailangan maging isang scientista para makonsider yon. Opo, Kuya Ted. Di ba? Tama po yun. Right? Kung maaring kapag nag-uulan, hindi nga natatamaan ng ulan, pero yung moisture nito magpapadulas doon sa kanilang uri ng ginamit na material din, di ba? Opo. Plus the fact na galing po sa basa ang mga pedestrians, pag-akit nila, dala-dala na po nila yung basa ng sapatos nila. Sige. Kaya ho natin to binibigyan po ng pansin. Kasi, una, sabi nga natin, tuwan-tuwa nga kami nung napanood natin to. Finally, kasi di ba sa dinami-dami ng stasyon ng EDSA Busway, finally, merong isa na maayos. Yung pala naman, eto na nga lumalabas. Nang ating po lamang pagkatandaan ito, sabi nga ni Sir Jun, sayang ng oras, di ba? Sa construction at yung pera. Dito, Architect, ikaw na nagpunta doon, ikaw naman na, I'm sure meron ka mga civil works din ng mga disenyo. Anong cure dito? Meron pa ba ditong engineering cure? I would like to think, Kuya Ted, na hindi po imposible sa accessibility pag talagang bibigyan lang ho ng tamang panahon para mag-design. Dito po, in Hindi this ko po particular case, nakita mo na problemado na proyektong ito, meron ba ditong remedyo na magagawa yung contractor para maging compliant dito sa kanilang sinasabi nga na accessibility? Ang bottom line po, Kuya Ted, is habaan po nila yung rampa. Kailangan pong habaan pa po nila yung rampa. Appreciate ko po yung limitations na binabanggit ni Chairman Artes. More effort po sa design kasi yung nakita ko pong siya on site, yung pong landing, bangga po siya doon sa malaking pillar ng MRT line 3. Kailangan lang po i-consider siguro yung mga vertical clearance ng mga bus natin na dadaan kasi baka pwedeng ilihis pa po ng konting rampa. Again, kailangan po talagang very careful coordination po sa lahat ng experts, sa transportation experts natin, si DOTR, si MMDA. Pero pag naging combined effort naman niya, and of course, wag pong kalimutan yung mga kagaya po nila Kuya Jun, representatives po nila Kuya Jun, saka po ng ibang may kapansanan, mapagtutulungan naman po siguro yan. Mapagtutulungan naman po para maitama po yung design. Kasi kung ano naman po ang
maganda para sa may kapansanan, maganda po siya para sa lahat. Oo naman. Oo naman, hindi po ba? Kasi kung magiging at ease yung biyahe at 'di ba ng may kapansanan, paano pa sa normal, 'di ba ang ating po? I mean, maayos ang ating po pangangatawan. I'm sorry for the word, Yes, no? yes, Oo, Kuya di ho ba? Ted. Okay, sige. So, dito naman sa puntong ito, wala namang official din pa na pakikipag-ugnayan sa UAP ang MMDA kasi dito pala kaya dito may pakialam ang DOTR kasi kayo yung financier, pondo ninyo. Kaya yung kanilang project manager din dito nakapagtataka na pumayag. 'Di ba? Sa gantong uri ng disenyo. Kung pag-uusapan natin dito ay accountability sa desisyon kung bakit nga nangyari ito. Kayo ba, meron bang ngayong ugnayan sa inyo para makuha man lang ang panig ng UAP? Lalo na ikaw, 'di ba? Kasama ka doon sa nag-draft ng ano nito? IRR? Yung pong unang amendment ng 1994, kasama po ako doon sa technical working group. Ang simple answer ko po, Kuya Ted, wala pa po. Wala pa pong coordination, official coordination ng MMDA sa UAP at this point in time po. Oo, kasi, well anyway, sila naman ay gobyerno, so hintayin natin na magiging desisyon nila dito sa isyong ito. Ang atin lang kasi nga ngayon, yung transparency naman, I'm sure kayo sa UAP, meron kayong mga resibo para sa inyong professional fees at kayo'y kabahagi sa pag-iimpok para sa kaban ng bayan, dapat dito yung ating usapin, magkano ba talaga specifically ang binayad rito o ibabayad daw na kalahati pa o naman dito sa proyektong ito, maging transparent lamang tayo ang lahat. Yes, Kuya Ted. Opo, di ba? Yes, Kayo yes. naman sa UAP siguro, pwede magbigay ng libreng serbisyo dito, di ba, sa disenyo? Pwede po kami tumulong, pwede po kami makipag-collaborate Yes. sa design. Pero again, stress ko po, kasama pa rin dapat yung mga transport planners, DOTR, MMDA. Collaborative effort po siya. Saka, wag po natin kalimutan, ang sektor ng mga may kapansanan. Kung pwede nga po, sektor ng iba't ibang klaseng kapansanan po ang kasama. Represented din po sana. Okay. So, okay tayo. Alright, maraming Sige. salamat po Architect Armando Eustachio. Malinaw na no? Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.